Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang video ang kumakalat ngayon sa social media kung saan umano'y makikita si President Kuting Roque Jr. at Congressman Zaldico na di umano'y nagpaplano ng masama laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Agad itong umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at ngayon iniimbestigahan na ng mga otoridad. Sa naturang video, naririnig umano ang dalawang lalaki na tinutukoy bilang sina PBBM at Zaldico na tila nag-uusap ukol sa isang sensitibong plano. Ayon sa mga netizens, ang tono ng usapan ay tila may kaugnayan sa posibleng pagkitil sa buhay ng dating Pangulo. Gayunpaman, hindi pa kumpirmado kung tunay nga ba ang mga taong nasa video at kung lehitimo ang nasabing pag-uusap. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Congressman Zaldico na maring itinanggi ang anumang kaugnayan sa video. Ayon sa kanila, ito raw ay edited at bahagi ng black propaganda laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang ukol sa issue habang hinihintay pa ang opisyal na investigasyon. Kaugnay nito, hinihikayat ng mga eksperto ang publiko na maging mapanuri sa mga videong lumalabas online, lalo na't maaaring ito ay bahagi lamang ng disinformation. Patuloy naming babantayan ang kasong ito at ihahatid ang pinakatotoong impormasyon sa oras ng makumpirma ng mga otoridad. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Panibagong video na lumabas ngayong araw na to na magpapatotoo na itong administrasyong Marcos ay nagbayad ng 100 million US dollar para lang dakpin or para lang kidnapin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe to Ang tindi nito, may 100 million dollar kayo na pangbayad sa mga puti para lang dakpin si Pangulong Duterte, pero wala kayong pangbiling bigas para sa mga Pilipino. So ito po mga banateros, talagang pag-uusapan natin to, hindi po ito prank, hindi po ito clickbait lamang, kundi ito po ay isang katotohanan na may hawak ko tayong video ngayon na nagpapatotoo. Di umano na itong administrasyong Marcos ay nagbayad ng 100 million US dollar para lang dakpin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aba nako, grabe, ang dami niyong pera. Kanini ang mga pera na na dala-dala nyo. Ang dami niyong pera pang bayad para lang para sirain ng mga Duterte. Daming yung pera pang bayad para pabagsakin ng mga Duterte. Iba din talaga tong administrasyong Marcos, ang lupit no. Samantalang syempre, bago tayo mapunta ho doon, ay dito tayo sa isa sa mga nakita ko. Asa na yun? Ito ba yun? Hindi yan. Ito ba yan? Ito, yan. Dito ay kumamot ulo na naman si Marcos Jr. Ito trust rating of selected personalities. Source Pulse Asia. May 6 to May 8, no? Ito po ay ratings pagdating po sa pwedeng maging Pangulo ng Bansang Pilipinas. As usual, bagsak na naman si Marcos Jr. Wala na akong bago doon. Wala nang bago doon sa wala nang bago doon sa mga ganitong pangyayari. Ano pa ba asahan mo? Ikaw ba naman laawenta na presidente? Kaya ano pa ba asahan mo? Di nga bills, di ba? So dito nga grabe, hanggang ngayon po talaga mahal na mahal at gusto ng taong bayan etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung makikita ko natin dito, etong si Marcos Jr. na may paiyak-iyak pang picture ay meron lamang na 32%. At si Vice President Sara Duterte merong 50%. At syempre si former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands dahil sa kagagawan ni Marcos Jr. ay meron pong 63%.
Yan trust ratings po yan. Tsaka eto po, hindi po ito fake news kasi Pulse Asia po yan. Pulse Asia to. Pulse Asia, ha? So kung pagsasamahin mo pa 63 plus 50, so 113 ho lahat ang trust ratings ng mga Duterte. Kung halimbawa lamang na kung si Pangulong Duterte lang ang nandyan at si Bongbong Marcos ay baka 100 plus yan. Kawawa naman si Bongbong. Sinusuka ka na ng mga kababayan mo, Bongbong. Minsan alis-alis din. Dapat nakikiramdam ka din. Hindi porket alam naming makapalang peslak mo, mananatili ka pa rin dyan sa gobyerno. Ayun na nga namin sa iyo Tingnan mo, 32% ang ratings. Nakakahiya. It's yucky. Grabe. Ito sa pa, meron ba tayong nakita dito? Saan na yun? Uy! Yan ang mga 2028 presidential, preferential survey. Oo. Pasensya na dun sa natutulog. Medyo maingay tayo dito. Oo. Nandito nga eto others 1%. Sino tong others na to? Sino kaya yung mga others na yun? Meron din dito si Senator Robin Padilla na meron 3%. Si Senator Chis Escudero na merong 3%. Usual naman si Tambaluslos or si Martin Romualdez na merong 6%. Undecided 11%. At eto si Rapi Tulfo na merong 11%. Si Senator Bongo na merong 15%. At si Leni Robredo na merong 21%. At syempre, ang nangunguna sa lahat, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte na meron lamang na 29%. Ito po yung patunay na kahit anong gawing paninira sa mga Duterte ay talagang nangingibabaw pa rin po ang pagmamahal ng sambayanang Pilipino sa kanila. At dito alam naman na natin na dalawa ho ang magiging kalaban. Bali magiging magiging tatlo ang pinaka-rival kung tawagin sa darating na 2028 election. Ito, tandaan nyo to Tandaan nyo po itong mga sasabihin natin. Hindi pala, bali apat pala sila. So natin yan. Tawag dito ating babalasahin yan dito. May whiteheads ako, hindi ko makuha. Siyempre, alam naman na natin na ang mga Tulfo ay talagang hangarin niya naman hindi naman lahat. Pero ito si Rapi Tulfo ay baka maging tandem ito ni Tambaluslos. Baka si Rapi Tulfo ang maging president or kaya pwede rin si Romualdez. Alam naman na natin na matagal niya nang pinapangarap yan. So, baka ito ang dalawang maging tandem, si Rapi Tulfo at saka si Martin Romualdez. Hindi lang natin alam kung sino yung presidente tsaka vice president. Pero kung ako tatanungin, siguro baka ang tumakbong presidente dyan ay itong si Speaker Martin Romualdez. Kung hawak mo ba naman ng Comelec, di talagang sureball ka na. At syempre, Leni Robredo at saka si Bam Aquino. So, nakikita natin dyan na baka si Leni or baka si Bam Aquino po ang magpresidente at vice president naman. Kaso hindi na pala pwede. President pala si Leni, tapos vice president si Bam Aquino, baka ganun. At syempre yung isa sa mga alam nyo, mga ilang days na lang may mababalitaan tayo na big news dito sa taong to. Yung maagang nagpakilala. Walang iba kundi si Risa Anlivirus. Kaso sino kaya magiging nito? Sino magiging vice president niya? Si Kiko na naman.
Bagay, tatlo ang pwedeng pagpilian na Vice President kay Risa Anlivirus. Si Chel Jokno, si Laila de Lima. Sige. Hindi, wait lang. 5 pala. 5. Sorry. 5 ang pwedeng maging Vice President ni Risa Hontiveros, mga kaibigan. Walang iba kundi si Trillanes, Larry Gadon, si Chel Jokno, si Laila de Lima, at syempre si Kiko the Dahon King. Yan ang pwedeng maging katandem ni Risa Anlivirus. At syempre, ang ating pambato, syempre, Vice President Sara Duterte for President at for Vice President Senator Bongo. Dito naman sa Duterte side na maaring pwedeng maging magtandem at bagay at talagang mas may maitutulong sa bansa natin, marami din pwedeng pagpilian, no? Pwedeng Duterte, pwedeng si BP Sara Duterte ang tumakbo bilang president at si former President Rodrigo Roa Duterte naman ang maging Vice President niya. So napakagandang tandem mo niyan. Pwede din naman na etong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Vice President ay si Senator Bongo. So napakaganda ring tandem po niyan. Pwede rin naman po si Vice President Sara Duterte ang presidente at si Pastor Apollo Siki Boloy ang kanyang Vice President. Mas lalong napakagandang tandem po niyan. At eto pa, meron pa. Duterte pa rin, no? Mayor Basti Duterte ang magiging Vice President ni BP Sara Duterte sa darating na 2028 election. Alam nyo, napakadami pa natin na pwedeng pagpilian na na pwedeng maitandem kay Vice President Sara Duterte. Kaso nanaginip ako. Itong hirap sa panaginip ko pag nananaginip ako. Oo, hindi ako, alam niyo na medyo natatakot ako sa mga panaginip ko. Na etong si Vice President Sara Duterte, kapag tumakbo sa 2028 presidential election, ang magiging Vice President niya ay si Amy Marcos. Si Amy Marcos po ang kanyang magiging Vice President. Sana naman, Vice. Sana naman, BP Sara, matauhan ka na. Sana okay na yan. Sige, hanggang Senator. Huwag mo nang paabutin na Vice President. Alalahanin mo, binudol ka na ng kapatid niyan. Kung hindi dahil sa mga yan, wala yung tatay mo ngayon sa Netherlands. Ang dami mong pwedeng pagpilian yan. Nandyan yung kapatid mo. Nandyan yung tatay mo, nandyan yung si Pastor, nandyan din si Senator Bongo na pwedeng maging Vice President mo. Wag naman si Lenny. Wag naman si Amy. Kami na nagmamakawa sa'yo, Vice. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Vice, ano ha? Hindi deserve ni Amy Marcos maging Vice President. Kung ngayon nga lang na senator siya, hindi tinotolerate niya ang pagiging adik ng kapatid niya. What if pa pag naging Vice President yan? Yari tayo. Si Chis Escudero, hindi ko pa nakikitaan ng pagiging Vice President. Wala pa. At ganun din kay Senator Robin Padilla, wala pa din, siguro masyado pang maaga at medyo kasi nung mga nakaraan, baka sabihin nyo, Jay, bakit hindi mo isinasali si Senator Bato at Senator Robin Padilla? Etong si Senator Robin Padilla at Bato, mga kaibigan ho namin to, no? Malapit po, hindi naman sobrang lapit, pero lagi ho namin nakakasama ho ito sa mga, alam niyo na yung mga jamming.
joke lang. Pero malapit po sa Banateros itong mga to. Pero medyo medyo nakukulangan na ako kay Senator Bato at kay Senator Robin. Medyo naging medyo naging malambot. Kamakailan lang sa mga nangyaring hearing. So kasi ang isang leader at ang pangalawang leader, hindi mo kasi kailangan dyan ng emosyon. Hindi ka dapat nagpapatalo sa emosyon mo. Kailangan buo ang loob mo, buo talagang hindi ka kayang tinagin ng kahit sino man. Katulad ng nakita natin kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ganun ang iyong pananaw bilang isang pangalawa at unang pinuno ng bansang Pilipinas, no? Pero mapatungkol naman dun sa grupo ni Ontiveros, ni Martin Romualdez, tsaka ni Lini, wala na ho tayong pakialam. Wala talaga, kahit anong gawin po natin, walang depende na lang nga kung etong nangyaring halalan ay mangyari ulit, no? Eto ulit yung gamitin, yung automated counting machine sa 2028 ay paktay na. Wala na. Tayo dito? Lagot tayo dito. Kaya ngayon pa lang dapat talaga matuldukan na yung automated counting machine na yan. Biro mo 18 million yun. 18 million ang nag-overvoting, baka pagdating ng presidential election maging maging 60 million na. Mahirap yan kaya pigilan na natin ngayon pa lang. So yun ayan po ang ating mga panimula na ating mga na ating mga reaction. Pero dito tayo sa balita mapatungkol ngayon ito, karugtong po ito katulad ng mga nakita nyo kanina, so panoorin po natin. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng latest Pulse Asia Survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuha. Wait lang, tignan natin yung NCR. Ang NCR po ay meron pong 57%. Yan ito bibilangin natin Former President Rodrigo Roa Duterte, NCR 57%. Luzon is 46%. Visayas is 64%. At Mindanao na meron pong 97%. Grabe yun, nanggigigil na naman si Lisa nito. Nanglilisik na naman ng mata ni Martin Romualdez dito. Sabi nila, ano ba gagawin natin para mapabagsak ang mga Duterte? Nauubos na yung pera na ninanakaw na natin. Nauubos na yung budget. Ba't hindi sila mapamagsak? Grabing trust ratings to. Samantalang eto kay Vice President Sara Duterte, meron pong 42% NCR. Meron din pong 29% sa Luzon, meron 46% sa Visayas at 97 po sa Mindanao. So tayo po sila ang mag-amang Duterte pagdating sa Mindanao. At nandito naman po kay President Ferdinand Bongbong Marcos the Dipid. Ako na niya guys, alam niyo tawag-tawa ako sa Dipid. Dip-dip pala, dip-dip. Dip-dip. Hindi, siya talaga nag-compose nung kanta ni Willie Rebillame. So eto, babasahin pa ba natin? Huwag na siguro natin basahin. Babasahin ba natin? Wag na siguro natin basahin to. So, sige, pagbigyan natin, Ito Oy, mga pulangaw. Mga tanso vlogger, ito, pakinggan nyo. 42% ang ratings ni Marcos Jr. pagdating sa NCR.
Pagdating naman sa Luzon ay meron siyang 41%. Pagdating sa Visayas, meron siyang 38%. Ito pinakamalupit. Tayo na nag-percent pa kayo. Hindi kayo nahiya dito. Ito, mga Pulangaw, mga supporters ni Marcos nga ba dyan? Sa Mindanao po ay meron pong 3% si Bongbong Marcos. Ay nako. Kawawang nila lang 3% Mindanao. Tapos magdating ng 2028 panalo bata niya. Patay tayo dyan. Tuloy natin. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naman. Sa kaparehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip. Yan ito daw 58% ang hindi pabor sa pagkidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan yan kitang-kita nyo. Former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa vice-presidente. May 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Bukas alalahanin nyo. Bukas maglalabas ang Malacanang ng kanilang ratings. Ganun naman lagi nangyayari. Bago pa ba tayo ng bago doon? Gawa ang Pulse Asia Survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Joan Nano, UNTV News and Rest. Ayan dito naman tayo sa isang video. Asan yan? Ito ba yun? Alam nyo, may panaginip ako dito. No? So panoorin natin. Ito DILG ex-president. Ayan, basahin natin yung title. Ayan. DILG ex-president Duterte di maaaring magtrabaho mula sa ICC Detention Center bilang mayor ng Davao City. So panoorin po natin. Hindi umano maaring magtrabahong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetain sa The Hague. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla na inaalam din kung papayag ang International Criminal Court na manumpa sa tungkulin ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Utangin na dun pa lang maling-mali na. Bakit nyo hahayaan na bakit nyo susundin? Halimbawa, sige, sabihin na natin yung ICC ayaw nila na pasumpain si Pangulong Duterte. So bakit papayagan natin dito sa Pinas? Ano ibig sabihin nito? Kontrolado tayo ng ICC? Isipin nyo maigi yun. Kung ayaw ng ICC na pasumpain si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, ba't natin susundin yun? Iproklama natin siya dito sa Pilipinas na mayor at binoto naman siya ng taong bayan, di ba? Yun yung, ganun dapat. Napakaliwanag nito na talagang kinokontrol na tayo ng ICC. Talagang obvious na. Kasi isipin nyo maigi. O sige, sabihin na natin na na hindi nga makapag-oath doon or hindi makapanumpa si Pangulong Duterte sa ICC. So ba't kailangan sundin ng COMELEC yun? Una-una, wala nga jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. Alam nyo, ito yung panaginip ko. Sige, panoorin muna natin ito bago ko sabihin yun. Nakatutok si Darlene Kai.
Ngayong proklamado na bilang nanalong mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan kung paano siya makakapagsilbi bilang alkalde ngayong nakadetain siya sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaalam niya una kung paano makakapanumpa sa tungkulin ang dating Pangulo. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international sa ICC kung pwede po. Tangina tayo pa magpapaalam sa ICC. Ganyan no, kalupit gayon. So ibig sabihin, lahat ng pangyayari dito sa Pilipinas, kailangan i-approve muna ng ICC. Ang lupit mo, Remulla. Punta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office eh. So, what if lang naman na magpapaalam kayo kunwari. Tapos sasabihin nyo na agad, halimbawa set up na gano'n. Sasabihin nyo na, oy ICC, kunwari magpapaalam kami sa'yo. Pero ikaw ICC, syempre hindi ka papayag. Para mailabas namin sa mga balita na hindi kayo pumayag, so anong magagawa namin? Mamaya, may sasabihin ako sa panaginip ko. Sige, tuloy natin. Balik natin sa umpisa. Sa ICC, kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office eh. So, in his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as Mayor. Pero ang tanong, maaari ba siyang magtrabaho mula sa detention center sa the Netherlands? Ayon kay Remulla, hindi. Kailangan at physically present ka eh. So in capacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna. Kaya pagdating ng June 30, ang anak daw niyang si Sebastian Duterte na nahalal na Vice Mayor ang tatayong alkalde. Umalis naman kanina si Vice President Sara Duterte pa Qatar at para bisitahin ang ama sa the Netherlands ayon sa inilabas na impormasyon ng kanyang tanggapan. Sana nga ganun ang gawin ni Remulla kaso iba yung nasa panaginip ko kasi. Medyo kinakabahan ako eh. May isang matinding plano eh. So, babaya, sige, tapusin muna natin to. June 4, nasahang babalik ng bansa ang Vice-Presidente. Ibig sabihin, wala siya sa bansa sa pagsisimula ng paggulong ng kanyang impeachment proceedings. Sa June 2 kasi nakatakdang basahin ng impeachment charges laban sa Vice. At sa June 3 ay mag-i-issue ng summons at ilang relevant orders sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon sa isang constitutional law expert, hindi obligado ang Vice na dumalo sa mismong trial. Pwede ho namang i-represent siya ng kanyang mga abogado. Doon din ho sa rules ng impeachment, hindi naman kinakailangan nandun siya. Kasi nga, kung hindi naman siya yung witness o tinatanong, hindi niya kailangan. Of course, kung gusto naman niya, hindi naman siya pwedeng pagbawalan. Para sa GMA Integrated News, Darlene. Ito, papakinggan natin. Ito. Alam niyo ba, no? Asan yan? Ang ganda dun sa mismong yan. No, ito yung panaginip ko. Naginip ako sobra gabi. Itong, 'di ba? Alam naman natin na nasa Netherlands, nasa ICC si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Parang narinig nyo naman na ipagpapaalam pa ng Pilipinas, ng DILG, ng COMELEC na kung pwede bang manumpa etong si Pangulong Duterte doon sa Netherlands para magampanan niya ang kanyang trabaho bilang mayor sa Davao. Ngayon eto, nanaginip ako. Ang lala nung panaginip ko. Alam niyo ba na merong pinaplano ang mga anti-Duterte mapatungkol sa Davao. So, dalawa yan. Marami silang pinaplano doon. Pero dito muna tayo sa pagiging mayor ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon sa panaginip ko, ang mangyayari, gagawan nila ng issue na naman si Mayor Basti Duterte para ma-impeach or masuspinde bilang vice mayor ng tawag dito ng Davao City. At ngayon, yung mga kalaban
ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng mga Duterte nung nakaraang eleksyon. Hindi ko alam kung sino kasi siyempre minsan panaginip malabo eh. Malabo eh, walang masyadong detalye na tuto na todo, di ba? Hindi ko lang alam kung sino sa mga kalaban ng mga Duterte nung nangyari nung nakaraang halalan na yun daw ang ipoproklamang mayor at vice mayor diyan sa Davao. Sa kagustuhan daw po yan ng mag-asawang Marcos. So, hindi ko po alam kung sino po yung mag-asawang Marcos na yun. Pwede rin naman si Imelda tsaka si Marcos Sr. Pwede rin naman si Amy Marcos tsaka asawa niya. Pwede rin naman si Lisa tsaka si Bongbong. Pero yung ihahalal, parang medyo magulo yung panaginip ko eh. Pero ang gagawing dahilan, yung hindi magampan ng trabaho ni Pangulong Duterte bilang mayor, gagawin daw dahilan yun para hindi siya matuloy bilang mayor ng Davao. At yung kalaban ni Pangulong Duterte, yun ang ang ipapalit, ang ihahalal ng Comelec dyan sa Davao. Sana hindi ho yung magkatotoo. Panaginip lang ho yun, ha? Pero medyo nakakakaba. Kasi alam naman ho natin na napakaganda ng pamamalakad ng mga Duterte diyan sa Davao. So kung mangyayari man yan, medyo nakakakaba talaga yan. Dahil alam nyo naman na hindi natin kabisado kung sino yung ihahalal na yun. Pero ewan ko lang kung nasa batas ba yun. Alam naman natin na lahat ng batas ngayon kayang baliin na ng administrasyong Marcos. So yan lamang yung aking yan lamang I yung think aking today. And again, the president said make it more friendly to commuters and to pedestrians. So I think we are... Salita ka ng salita, hindi naman ito pinag-isasalitang yudipunggol ka. So dito na tayo, no? Dito, may papakita akong dalawang video Unang video, yung sa interview ni Marcos Jr. at kay Katunying. Alam ko napanood nyo na yung iba rito, pero may isang scene. No? Ano yung movie? Scene? May isang parte dun sa video na talagang mabubuisit ka. Ito, panoorin natin. Okay. Tatanungin ko po kayo. Nilots niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Pakinggan nyo maigi sasabihin ni Marcos, Ako po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Yan ha. Bakit daw hindi daw ginawa nung 2022? Ba't nga naman hindi nagawa? Yun ang sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko sa vlog ko na isusumbat niya to. Isusumbat niya to. Asan na yung 20 pesos per kilo ng bigas? Natuloy ba? Asan na? Nga na, di ba? Ngayon, nanunumbat na si Marcos. Noong 2023. Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Ayan ha. Yung nauna, Marcos, ikaw presidente nun. Bakit hindi nyo kayang gawin? Play. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation. Wow! Ang dami naming dam na ginawa. Wow! Ang dami nilang pinatayong irrigation. Ang dami nilang pinatayo na dam. Pero ba't laging baha sa Pinas? Ayop na yan. Ang lapit mo, Marcos. Tangina. Ulitin natin. Ang ganda pa yung ganda. Yang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation. Wow, panay patayo. Ang dami naming dam na ginawa. Wow, ang daming dam na ginawa. Ang dami na naming pinamigay na makinarya. Wow, ang dami nilang pinamigay na makinarya. 2023, ang ani
Kwento mo yan eh. ng palay sa Pilipinas, Ang ani ng palay, pagtanim nyo, ani agad. pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Wow! Ulitin natin yun. Dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, 2023, ang ani ang ani, okay 2023 ang ani, okay. ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Wow! What? Narinig niyo yun 2023, yan daw ang pinakamalakas na ani ng palay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang galing. Palakpakan natin si Marcos. Kwento niya yan eh. Okay, play. Nalampasan pa yun noong 2024. Wow! Kaya sa production, Yun naman pala eh. Ang lakas naman pala ng ani noon. Ba't hindi nyo nagawang ibaba ang presyo ng bigas tsaka ng bigas sa Pilipinas? Anak ng teteng naman. Sunog agad si Marcos. Ay, nako. handahan, inaalalay natin. Wow. Bakit? Ba't yung alalayan eh? Ang dami nyo ng harvest eh. Ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Wow! Nasisi pa nga tayo. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa fresh Sa dip-dip. So ito yan hindi nyo kaya magpababa ng 20 pesos na bigas noon. Pero kaya nyo 150 per signature nagbayad ng eroplano to The Hague. So ito itong karugtong yan. Ito panoorin nyo ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Apo Bicol Party List Representative Saldico na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang $100 million na winidro sa Bank of the Netherlands. Isang linggo bago ang isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mambabatas din di umano ang nagmamay-ari ng pribadong eroplano na naghatid sa dating Pangulo sa the Netherlands. Kung totoo man mga idol na nagbayad yung admin na Pilipinas sa The Hague para mahuli lang, matugis lang si Tatay Digong, malaki talaga pagbabayaran ng admin na ito sa mga Duterte. Hindi yan mawawala sa pamilyang Duterte na hanggat hindi sila nakakaganti. Yan ang linaw niyan saan yan? Dito tayo sa mukha niya. Yan So dito ang sabi, $100 million ang binayad ng administrasyong Marcos or ni Saldico para dakpin ng ICC or ng Interpol or ng Interpol etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Biruin nyo, ang dami nating pera pala. Ang dami nating pera, basta pag-usapang pabagsakin ng mga Duterte, lumalabas ang pera ng taong bayan. Lumalabas ang pera ng gobyerno. Biruin mo, $100 million. Ang tanong, hasan na si Saldico? Wala nang paramdam ata si Saldico ngayon Oo, ang grabe Biruin nyo to mga kabanateros. Etong ganitong pera na sana inilalaan ito sa sa pangkabuhayan at panghanap buhay, pangkabuhayan ng bawat Pilipino dito sa bansa natin. Pero mas inuuna nila na gastusan yung mga taong galit or kayang-kayang gawin na hamakin ng mga Duterte kahit ilang milyon pa na ang ibayad sa'yo. Kahit ilang bilyon or trilyon pa ang ibayad sa'yo. Ganon kalupit ang administrasyong Marcos.
Tapos pagdating sa bigas, hindi nyo kaya. Pero, eto kung sakali man totoo ako nag-reaction lamang dito. So kung may gusto kayong kasuhan nyo yung nasa video. Yun, yung lalaki doon, nag-reaction lang naman ako. Kung sakali mang totoo to mga kabanateros, mga kabiyaya, anak ng teteng, yung 20 pesos na bigas, di hamak na mas malaking pera ito. 100 million US dollar po ito US dollar. So ilang bilyon po ito? Baka umabot pa nga to ng trilyon. At ang pinakamalupit pa doon, saan nakakuha si Saldico ng pambiling eroplano? Siya lamang ay isang congressman. Magkano lang naman sahod ng congressman? Sabihin na natin na 350K. So, paano nangyayari? Ang lupit nila, mga kaibigan. Ganyan kalupit ang administrasyong Marcos. Kayang gumastos ng limpak-limpak na pera para lang pabagsakin ng mga Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Kayo po ba ay pabor? At kayo po ba ay naniniwala